Diwa. Pagsaksi sa mga pangyayaring hindi mo sukat akalain. Unang-una, ang ilan sa mga Pilipino ay mahilig sa mga kwentong kababalagan. At mayroon akong ikukwento. Magandang araw. Itong karanasang ito ay nangyari sa isang bayan na matatagpuan sa Siquijor, way back 1995. Sa mga panahon po nito, ay meron pa kaming bahay doon. Pagmamayari pa ito ng aking lolo at lola. At magmula nung pumanaw mga ito, ay ginawa namin itong bahay bakasyonan. Nung una ay nagtataka ako kung bakit doon sila nagpatayo ng bahay bakasyonan, kasing layo nito mula sa amin. Taga Bohol po kami. Pero sa huliin nalaman ko na meron palang mga kamag-anakan doon si Lola at may lahi pa silang manggagamot. Kaya pala nung mga bata pa lamang kami ay meron kaming mga anting-anting na galing doon. Hindi naman po ganap na manggagamot si Lola, pero meron siyang alam na mga orasyon. At meron din siyang mga naging karanasan sa kababalagan, ayon kay nanay at tatay. Bata pa lang kasi ako nung pumanaw sila ng aking lolo. At sa mga panahon po na ito, Sir Chris, ako ay nagbibinata na. Si ate naman po ay meron ng asawa sa mga panahon ito. Bumalik po tayo sa taong 1995. Buwan ng Abril ay napagpasya ng aming pamilya na magbakasyon doon sa bahay ni lolo at lola. Sinakto nila sa buwan na ito para wala daw akong pasok kasi mananatili kami doon ng isang buwan. Malapit lang din po ang bahay sa dalampasigan at napapaligiran kami ng mga nagtataas ng puno. Hindi naman ganun kalawak ang lupain ni lolo at lola, pero malaki ang bahay at merong 4 na kwarto. Gawa sa matibay na materyales at meron pa itong silo na pwedeng pasukan. Yun nga lang, kinakailangan mong yumuko. Hapon na nung makarating kami doon at sumama nga pala sa amin ang asawa ni ate. Pero mananatili lang ito ng 3 araw at saka babalik ulit sa Bohol kasi meron siyang trabaho. Pero nang dahil gusto niyang mag-relax, ay sumama talaga ito sa amin. At pagkarating namin sa bahay, ay agad namin itong nilinis. Ako yung nakatoka na magwalis sa buong bakuran at sila naman sa loob. Magandang simoy ng hangin doon at yung mga napapadaang tao ay nagtatanong kung nasaan ang aking tatay. Kasi kilala nila ito. Bata pa lang daw kasi si tatay ay sinasama na siya doon ni lolo at lola. At may mga pagkakataon daw na nananatili sila doon ng mahigit 1 buwan. Kaya naman marami ding mga naging kaibigan doon si tatay. Bandang 5:00 ng hapon ay nagtanong naman si nanay at ate kung sasama daw ba ako sa bayan para bumili ng mga pagkain at ulam. Tumango naman ako at nagbihis sa loob ng kwarto. Pagkatapos nito ay nilisan namin ang baryo. Siguro mahigit 1 kilometro din ang lalakarin bago makarating sa palengke. Hindi na kami sumakay ng tricycle kasi malapit lang naman para sa amin.
Pagkarating nga namin doon, ay agad kaming namili ng mga pagkain. Sa amin nakatitig ang mga nagbebenta at alam ko na kinikilala kami ng mga ito. At nung bumili kami sa isang tindera ng mga gulay, ay agad itong nagsabi na kahawig ko daw si tatay at lolo. Parang pinaghalo daw ang kanilang mga muka para mabuo yung akin. At sabi naman ni nanay sa kanya ang pangalan ng mga ito. Sinasabi ko na nga ba, matagal na panahon na nung huling nakita ko yung lolo at lola mo dito. Kumusta na kayang mga iyon? Tanong niya, sabay titig sa akin. At sinabi naman ni nanay na pumanaw ng mga ito. Ganun ba? Mag-iingat lang kayo doon. Alam mo naman siguro mga kwento sa baryo niyon. Sabi pa na tindera kay nanay na nasa mahinang boses. Pero nadinig pa namin iyon ni ate. Nakita ko namang tumango lamang si nanay sa kanya at tila ba alam niya ang ibig sabihin nito. Ang alin po? Ano pong ibig niyong sabihin? Tanong naman ni ate. Wala iya. Mag-enjoy lang kayo doon. Sagot naman ng tindera sa kanya. Pero alam ko na meron po silang tinatakpan sa amin. O siya, bibili pa kami ng mga isda. Alis na kami. Maraming salamat. Sabi naman ni nanay sa tindera. Tumango naman ito at kumaway. Nay, sino yon? At ano ang kanyang ibig sabihin? Tanong ko naman sa kanya. Wala, huwag mo nang isipin yon. Sagot naman niya at nagtinginan naman kami ni ate. Pagkatapos naming bumili ng mga isda, ay agad naman kaming bumalik sa bahay. Pagkarating namin doon ay niluto ni nanay ang aming mga binili. At si ate naman ay tumambay sa labas ng bahay, kasama si tatay at ng kanyang asawa. Malapit lang po sila sa bakod at nakikita sila ng mga taong napapadaan. Hindi nagtagal ay tinawag naman ako ni nanay para mag-igib ng tubig sa pinakasulok ng aming bakuran na kung saan naroroon ang poso. Agad naman po akong tumungo doon at sinimulan ng pag-igib ng tubig. Makalipas ang ilang sandali, kitang-kita ng aking dalawang mata na mayroong dumapo sa bubong ng bahay. Isang ibon na kulay itim na mas malaki lang sa pangkaraniwang ibon na ating nakikita araw-araw. Meron siyang namumulang mga mata. Pero ang sabi ko naman sa isip ko, baka isa lamang itong uwak. Ilang beses na rin po akong nakakita ng uwak sa mga panahong ito. Pero hindi nga lang talaga ako sigurado sa mga sandaling yon kung uwak nga ba talagang dumapo sa bubong namin. Pagkatapos ko namang mag-igib, ay sinabi ko kay nanay tungkol dito at sabi niya, normal na ibon lang daw ito. Kaya wag daw akong mabahala at wag ko na itong sabihin kay ate. Isa din po ito sa aking ipinagtataka. Para bang merong tinatago si nanay. Parang meron siyang alam na ayaw niyang malaman namin. Tumango na lamang ako sa kanya. Pero pagkalabas ko ng bahay, kinausap ko si ate. Kasi pumasok din si tatay sa loob at tumungo kay nanay. Sinabi ko naman sa kanila ng kanyang asawa na meron akong nakitang malaking ibon na kulay itim na dumapo sa bubong namin. At may kutob ako na hindi talaga ito pangkaraniwan. Gaya nga ng sabi ko kanina, may lahing manggagamot si Lola. At syempre, dumadaloy din ito sa dugo namin. Tumayo naman ang asawa ni ate na tawagin na lang natin sa palayaw na kuya at kanyang tinignan ang bubong ng bahay sa di kalayuan. Pero pagkabalik niya, ay wala naman daw siyang nakita.
Bago naman sumapit ng takip silim, ay pumasok na kaming tatlo kasi ayon kay nanay, makakasama daw ito kay ate. Nagtataka din ako kung bakit makakasama sa kanya at bakit siya lang sinabihan ni nanay ng ganito. Talagang maraming tumatakbong katanungan sa aking isipan sa araw na ito na kinakailangan ng kasagutan. Pagkapasok na namin sa loob ng bahay, ay nakahanda ng mga pagkain. Nagsalo-salo kami at pagkatapos nito ay pumasok naman ako sa aking kwarto na dating kwarto ni lolo at lola. Mabango doon kahit na ilang taon na kaming hindi nakakapunta sa bahay na yon at wala namang ginamit na anumang pabango si nanay at tatay nung nilinis nila ito. Sa maniwala naman kayo o hindi, sa lahat ng kwarto sa bahay, tanging ang kwarto ni lolo at lola lang ang may ganitong amoy. Pero ang sabi naman ni tatay, nang dahil nga sa merong laing magagamot ang aking lola, kaya daw siguro ganito. Kahit dumaliit pa lamang sina tatay, ay palagi nilang naaamoy ang ganitong amoy. Bandang 8:00 ay nakatulog kaagad ako nang dahil nakaka-relax ang kwarto ni lolo at lola. Tamang-tama din ang pasok ng malamig na hangin mula sa dalawang bintana at yung pakiramdam na safe ako doon. Ngunit bandang 10:00 ng gabi ay naramdaman ko na merong tumapik sa akin. Pagkamulat ko ng aking mga mata ay meron po akong nakitang usok na nasa figura ng isang tao. At bago naman siya makarating sa bintana, ay unti-unti itong naglaho at saka umalingasaw ang mabahong amoy, malansa at nakakasulasok. Talagang nakakasuka, Sir Chris, at hindi ko naman alam kung saan nanggagaling. Bumangon ako at kinusot ang aking mga mata. At habang ginagawa ko ito, ay nakakarinig ako ng mahinang tunog na nanggagaling sa isang puno sa likod ng aming bahay. Paulit-ulit po ito at parang gawa ng isang ibon. At kung hindi mo ito papakinggan ng mabuti, talagang hindi mo ito madidinig kasi napakahina. Pero nang dahil sa paulit-ulit nga ito, inagaw niya ang aking atensyon. Hanggang sa narinig kong bumukas ang pinto ng kwarto nila ate. Kaya binuksan ko ang akin at sumilip ako para makita kung sino ang lumabas. At nakita ko ang kanyang asawa na naglalakad patungo sa kwarto ng aking mga magulang. Lumabas din ako at naglakad papunta sa kanya. "Kuya, meron bang problema?" Tanong ko sa kanya. "Oo, kailangan ng pamahid ng ate mo. Bakit gising ka pa?" Tanong naman niya. "Nadidinig mo ba yan, kuya?" Tanong ko sa kanya at pinakinggan naman niyang paligid. "Ang alin? Wala naman ako nadidinig bukod sa mga kuliglig." Sagot niya. Akin namang ginaya ang tunog na nadidinig ko at pinakinggan ulit niya ng mabuting paligid. Dito na niya narinig at nagtanong ito kung ano ang problema kasi para sa kanya, isa lamang itong ibon. "Kanina pa yan, kuya, paulit-ulit." Sabi ko pa sa kanya at bigla namang lumabas si nanay. "Oh, anong problema?" Tanong niya. "Nay, meron ba kayong pamahid? Sumasakit daw ang puso niya." Sagot ni kuya kay nanay. "Sandali, pupunta ako dyan sa kwarto nyo. Hintayin niyo ako doon." Sagot naman ni nanay at ginising naman niya si tatay. Agad naman kaming tumungo ni kuya sa kanilang kwarto. Pagkapasok naman namin ay nakita ko si ate
na namimilipit at tila ba nasasaktan. Kinamusta ko ito at sabi niya, masakit lang daw talagang kanyang puson. Hindi naman nagtagal ay pumasok ang aming mga magulang at nakita ko si tatay na merong dalang buntot pagi. Kaya dito na ako nagtaka kasi alam ko na pangontra ito sa aswang. Tay, inaaswang po ba si ate? Tanong ko at sumenya sa mga ito na manahimik daw ako at si nanay ay lumapit kay ate para pahiran ng kanyang tiyan. Lumabas kayong tatlo. Hanapin niyo yung tumutunog na yan. Pabulong na sabi ni nanay sa amin at ang kanyang tinutukoy ay ang nadidinig ko ring tunog. Sinasabi ko na nga ba kuya? Sabi ko naman sabay tingin sa kanya. At dito ko na rin kinuwento kay nanay kung paano ako nagising. Hindi nga nagtagal ay lumabas nga kaming tatlo at hinanap ang kinaroroonan ng tumunog. At natagpuan namin ito sa likod ng bahay, sa puno ng santol. Inilawan ni tatay ang ibabaw ng puno, pero wala kaming makitang anumang ibon o nilalang doon, kaya nakapagtataka. At bago pa man namin marating ang puno, ay huminto po ito sa pagtunog. Pumasok kayo dito. Pumasok kayo dito. Dali. Pasigaw na sabi ni nanay na nasa kalmadong tono. Pumasok naman kami sa loob ng bahay at nakita namin si nanay na nakatingin sa amin na tila ba nakakita ng nakakatakot. At si ate naman ay nakapikit lang sa mga sandaling ito habang nagdadasal. Ano yon? Tanong ni tatay kay nanay. Nandyan pa ba sa bintana? Tanong ni nanay. Pero pagkapasok namin ay wala naman kaming nakitang nilalang doon o anumang hayop. Bakit? Wala namang tao. Sagot ni tatay sa kanya. Ikutan niyo ng ilang beses ang bahay. Meron kaming nakita ni ate. Malaking pusa. Nakatingin sa amin. Sagot naman ni nanay at dali-dali nga kaming lumabas ng bahay. Inikutan namin ito ng ilang beses at wala naman kaming natagpuan o nakita. At makalipas ang ilang minuto, bumalik kami sa loob. Huwag niyo kaming subukan. Marami kaming mga kamag-anak dito. Mga manggagamot sila. Pagpaparinig naman ng aking tatay at kami naman ni kuya ay kinikilabutan. Habang kami nakikiramdam, ay nakarinig kami ng mga yapak na tumatakbo papalayo at sigurado kami na galing siya sa ilalim ng bahay, sa silong. Kaya naman lumabas na rin kami para maabutan namin ito. Pero nabigo kaming tatlo. At ang sabi naman ng aking nanay, baka takip silim pa lang ay nandoon na siya sa ilalim, nagtatago. At baka yung nakita ko daw na itim na ibon ay isa ng senyalis na merong aswang. Pero hindi daw nakinig si nanay kasi ang akala daw niya isa lang itong pangkaraniwang ibon, kaya hindi na daw niya binigyan ng pansin. Nalaman ko naman sa mga ito na buntis si ate, kaya pala inaaswang ito sa gabing iyon. Kinabukasan, tumungo kaming lahat sa mga bahay ng kamag-anakan ni Lola na nasa kabilang bayan. Isang purok sila doon at yung pinsan ng aking lola ay isang manggagamot. Kaya binigyan niya kami ng mga pangontra laban sa aswang. At magmula nga sa araw na ito ay naging alerto kaming lahat. Tuwing gabi nagpupuyat kami, pero mabuti naman at hindi na rin nasundan ang karanasan. Kasi sinamahan kami doon sa bahay ng mga kamag-anakan ni Lola. Hanggang sa nagtuloy-tuloy na
At yung baryo pala na kung saan kami naroroon ay talagang talamak sa mga kwentong aswang. Ito na palang ibig sabihin ng tendera ng gulay sa palengke. Dito na rin nabigyan ng kasagutan ng aking mga katanungan sa unang araw namin doon. Pero mabuti naman at hindi na rin po ito nasundan at naging tahimik ang bawat gabing nagdaan. Sir Chris, maraming salamat po sa pagkakataon na ito. Maraming salamat sa binigay niyong oras. Hanggang sa muli po.